أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ngayong gabi ng linggo, tayo ay binigyan ni Allah ng pagkakataon upang magnilay, matuto at muling mapalapit sa Kanya. Sa katahimikan ng gabi, naway ang bawat salita ay maging paalala ng habag at gabay ni Allah sa ating buhay. At malugod po naming tinatanggap ang lahat ng nanonood at nakikinig, pati na ang ating tagapagsalita na si Sheikh Muhammad Makarayabani. At siya po ay isang daiya na kilala sa kanyang kaalaman at malasakit sa ummah. Hindi na po natin papatagalin ang gabing ito. Ang oras ay atin na pong ibinibigay sa kanya. Ya Sheikh, falyatafaddal, mashkuran ma'jura. طيب بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين وعليه نتوكل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa mabiyayang gabi na ito o hapon sa mga nasa Middle East at naway mabasa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pagpapala, kapayapaan at biyaya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niya kapakipakinabang ang pagtitipon na ito at ang ating matututunan sa oras na ito ay maisagawa natin sa ating mga sarili at may bahagi natin sa ating mga kapwa. So alhamdulillah, ang napili kong paksa, tinapiksa ni Allah subhanahu wa ta'ala na paksa para sa inyo ay yung everybody needs vitamin D's. Ang bawat isa ay nangangailangan ng vitamin D's. So ano yung tinutukoy ko doon na vitamin D's? So yan yung mga mahalagang vitamina, which is hindi literal na vitamina, kundi yan yung mahalagang mga katangian na kailangan ng isang Muslim upang maging matagumpay ang kanyang tinatahak na misyon o gawain, higit sa lahat yung kanyang paglalakbay dito sa mundo hanggang sa kabilang buhay. At una na doon sa vitamin D na kailangan ng isang Muslim ay yung tinatawag natin na dedication. Ang isang Muslim, kailangan ay meron siyang dedikasyon sa kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at meron siyang dedikasyon sa mga gawain na itinutulong niya sa kanyang kapwa sa pamamagitan ng khidma o kaya yung pamamahagi niya ng kaalaman sa Islam sa pamamagitan ng ta'lim o kaya ay yung tinatawag natin na pagpaparating ng mensahe ng Islam sa mga hindi Muslim o yung da'wah. Ang dedikasyon ay maaari nating isalin sa wikang Arabic na siyang ikhlas. Dahil ang isang tao, kapag wala siyang dedikasyon sa kanyang ginagawa, walang maidudulot yun na maganda at hindi magiging matagumpay yung kanyang gawain. Higit pa ron, maaari siyang makadamay ng kanyang kapwa dahil na rin sa kakulangan niya ng dedikasyon dun sa kanyang ginagawa. Hindi magiging excellent kung saan sa bawat ginagawa natin, ang sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kailangan na karoon tayo ng hangarin na perfect. Kung hindi man perfect ay
excellent yung ating ginagawa. Hindi yung basta na lang magawa mo na o pwede na dahil na yun ay nagpapaliwanag o nagpapahiwatig na ang isang tao kapag hindi niya pinagbubutihan yung kanyang ginagawa ay nagsasabi yun na hindi siya dedicated o hindi siya ikhlas sa kanyang ginagawa. Lalo na sa pananaliksik ng kaalaman. Kung ang isang tao halimbawa nag-aaral siya sa madrasa o nasa loob ng turil at hindi siya dedicated sa kanyang ginagawa, ano ang mangyayari sa kanya? Ang mangyayari sa kanya ay wala siyang gaanong matututunan. Which is, yung bagay na ganyan ay ako bilang nakapag-aral sa turil at nakapagturo sa mga turil, alhamdulillah, at yung mga guro natin na narito ay nasaksihan nila yan at nakikita nila sa mga kasama nila na hindi nagsusumikap at yung mga murit na hindi nag-aaral mabuti kung saan ang nangingibabaw sa kanila ay katamaran at pagsuway sa patakaran ng madrasa o mahad na kanilang kinapapalooban. So yun ay isang halimbawa. Okay. At anong nangyayari kapag ganun? Ang isang tao, isang murit ay hindi dedicated sa kanyang ginagawa. So ang nangyayari, ang gawa niya sa loob ng madrasa is yung tinatawag natin sa Marana na kambakas, okay? Pagkwentuhan. Tapos kung may assignment, wala siyang assignment. Kung may itatasmi, hindi siya makatasmi. At madalas yung ganyang klase ng tao na hindi dedicated sa pag-aaral, pananaliksik ng kaalaman, naghahanap pa yan ng madadamay niya para hindi lang siya yung magmukhang ewan sa klase o sa fasal, okay? Para hindi lang siya yung magmukhang ano. So napapansin niyo naman minsan nila kahit sa school halimbawa, pag hindi ka nakagawa o mayroong hindi nakagawa, huwag tayong huwag tayong magpasa ng assignment ganito ganyan. So nadadamay. Tapos kapag nagpasa ka, sasabihin mo, KJ ka or what, ikaw pa yung masama, subhanallah. So ganun kalala yung tao na hindi dedicated sa kanyang ginagawa. Okay? So kahit sa ang larangan, pati sa halimbawa pagsamba, pagdadawa, okay, sa pagtatrabaho sa opisina, kaya meron kayong tinatapos na proyekto, so basta-basta nyo lang ginagawa dahil hindi kayo dedicated o konting hindi pagkakaunawaan is basta-basta nyo na lang iiwanan yung proyekto na hindi nyo pa natatapos. Minsan may mga ganyang nangyayari halimbawa na itinatayong masjid dahil lang sa kaunting hindi pagkakaunawaan sa budget, okay? So yung masjid hindi natapos na tiwangwang. Nadamay pa yung mga tao doon sa kabulastugan nila na ginawa nila dahil lamang sa hindi sila dedicated din sa kanilang ginagawa. Kasi ang iniisip nila is pamimera, ganito ganyan. So walang na tapos. So mayroong mga ganyan na mga senaryo na nangyayari dito sa Pilipinas. Okay? At minsan nakakagulo yung community dahil lang sa wala silang dedication o ikhlas sa kanilang ginagawa. Tapos kapag sa pag-aaral halimbawa, sinasayang mo yung pera na pinanggagastos sa'yo ng mga magulang mo. So usually halimbawa, may monthly payment na 3,500 or 2,500 or 4,000. Tapos umaasa yung magulang mo, nagpapakahirap na naghahanap buhay. Meron pa yung mga nagsasaka. Okay? Meron yung nasa abroad, yung magulang, nagpapakahirap. Tapos yung anak. Meron pala ako isang ikwento na minsan dito sa Bustan, merong nag-i-sponsor sa kanya. Pero bago siya nakapag-aral dito sa Bustan,
ay nag-aral muna siya sa Zayd ibn Thabit. Tapos pagkaraan ng ilang buwan, tumigil siya sa Zayd. Hindi raw niya kaya. Pero dati siyang hafidul Quran. Dati siyang hafidul Quran. Maranaw itong bata. Maranaw itong bata. Tapos nag-aral siya rito sa Bustan. Hindi rin siya tumagal dito. Okay. Pero umaasa yung sponsor niya na nasa abroad, hindi niya magulang, hindi rin niya kamag-anak kasi napili lang siya dahil daw wala siyang mga magulang. Pero hindi niya inaayos yung kanyang pag-aaral. Subhanallah. Hindi niya inaayos. Pinagsabihan ko niya, sabi ko sa kanya is, katakutan mo si Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil imbis na yung binibigay sa'yo na pera ng sponsor mo ay ginagamit niya para sa sarili niya o kung meron mga kamag-anak yung sponsor mo na nangangailangan, mas sa'yo pinipiling ibinibigay tapos ganyan ang iyong ugali, ang iyong pag-aaral. Subhanallah, nasasayang lang. Actually, meron pang isang estudyante sa Bustan na ganun din ang nangyari. At ang malala pa doon, subhanallah, nakakuha pa siya ng isa pang murid na napatigil niya. Napatigil niya. Okay. So, subhanallah, ganun kahirap yung kalagayan ng mga tao na hindi educated. So, kuminsan wala silang pakundangan sa paggasta, wala silang panghihinayang doon sa paghihirap ng mga tao na nagpapakahirap para sa kanila. Dahil nga doon sa hindi ikhlas. Hindi ikhlas. Kaya kuminsan ng masasarap pag sabihan. Diba? Bigyan ng nasiha, minsan pinapagalita, kailangan mong pagalitan talaga para lang matauhan. Kung anak mo lang, pwede mong paluin, kaya lang hindi. Okay. So yun. Yan ang unang dapat nating pakatatandaan tayo. Halimbawa, katulad dito sa mga organization, pag tayo ng mga organizations, okay, mga Islamic organizations, kailangan nandun yung dedications kasi dadaan at dadaan yan sa pagsubok. Maraming mga pagsubok, hindi lang isa, dalawa, hanggang nandyan yung organization, samahan, meron at merong darating na pagsubok. So yan yung pinaka-importante, yung dedikasyon na ginawa nyo ito alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. So pangalawa sa vitamin D na kailangan natin, okay, para mapanatili natin yung dedikasyon ay yung tinatawag natin na discipline. Yung disiplina. So, yung disiplina sa wikang Arabi, pwede nating sabihin na indibat or yung ta'dib o yung sabihin natin na adab. Okay? Usually mga Arabo kapag halimbawang yung anak nila ay hindi madisiplina, ang natawag sa anak nila is qillatul adab. Qillatul adab. Yan ay kawalang disiplina. Although literal na kahulugan ng qillatul adab ay maliit na disiplina, pero ang pinakahulugan talaga is kawalang disiplina. So anong nangyayari kapag ang tao walang disiplina sa sarili? Okay? Kahit sa simula, nakapag-ikhlas ka halimbawa, okay, yung pagiging disiplinado mo, yun ang magpapanatili sa iyo para hanggang sa dulo ay matapos mo na ikhlas ka doon sa iyong ginagawa. Pag wala kang disiplina sa sarili, bara-bara yung iyong ginagawa. Okay? So, sinong magtuturo sa iyo ng disiplina? Ang magtuturo sa iyo ng disiplina, yung mga taong marunong doon sa larangan na tinatahak mo.
Okay, kung ikaw ay murid, siyempre yung mga ustad mo. Kung ikaw ay negosyante, siyempre yung ah, bumabay sa iyo para magnegosyo. Okay. Kung ikaw ay ah, nasa opisina, siyempre yung boss mo, tutulungan ka nila kung paano yung paraan, para ano, at saka yung siyempre, para mas tumaas yung karir mo, halimbawa ma-promote, dahil hindi naman masama na sa Islam na maghangad ng promotion. So kung paano silang ikaw ay gabayan, kailangan mong sundin yun kasi itinuturo nila sa iyo yung paraan kung bakit sila naging successful sa kanilang buhay dahil dun sa disiplina na kanilang pinagdaanan, which is ini-impart nila sa iyo bilang baguhan or bata pa or what, konti pa lang ang karanasan sa buhay. Pero ang malaking ibibigay kong halimbawa, siyempre dahil nasa larangan ako ng edukasyon, siyempre yung mga murid, okay? Sila yung dapat na pinakamalaking na didisiplina at dinidisiplina. Bakit? Kasi magiging mga ustad sila at kung walang disiplina yung ustad, ano na lang ang mangyayari sa kanilang tinuturuan. Halimbawa, kung yung ustad walang disiplina at mahilig mag-chismis, di ba? Siyempre yung nauuna sa chismis sa kanilang bayan, o kaya naninigarilyo, di ba? So, ang mga tao sa paligid niya na nakakita sa kanya, siya yung gagawin nilang huwaran. At kung ano yung nakikita nila sa kanya, lalo na't kung masama, ay gagawin din nila. Kasi sabi nila, oh, insisted, nakikita nyo, ganito, ganyan. Actually, meron dito sa Marawi City na alim, okay, na nagsisigarilyo. At yung ibang mga maranaw na mga kabataan o mga matatanda na nagsisigarilyo, kapag tinanong mo sila, bakit ka nagsisigarilyo? Sabi niya, ba? Pwede mo magsigarilyo. Sasabihin lang, paano mo pwede? Ang isasagot nila sa iyo ay, yun yung si alim ganito. Okay? Saan sabi niya yung madrasa pa nila is nasa ilalim pa ng masjid. Which is, yun, yung mga ganung klaseng tao, subhanallah, dahil sa isang ustad na o alim na walang disiplina sa sarili, anong nangyayari? Sila yung nagiging dahilan na bad influence sila sa mga tao. Okay? Bad influence sila sa mga tao. Halimbawa, kung ustad ka, tapos mahilig kang mag-ML, mag-games, di ba? So, anong magiging ano? Alam niyo, merong turil dati sa Marawi City na, subhanallah, pati yung mudir nila, mga ustad, sila mismo, tsaka yung mga bata, subhanallah, nag-ML sila. Pero alhamdulillah, hindi rin naman tumagal yung turil na yun. Which is dapat lang, subhanallah. Ako mismo sarili ko is nasaksihan ko na, subhanallah, nung mga panahon na uso ko yung mga computer cafe, mga internet cafe na mayroong mga inorasan, subhanallah. Isang beses nakita ko yung turil, pati yung mudir nila, mga ustad, tapos mga murid, subhanallah. Sila mismo counter strike, nag-dodota, subhanallah. Sabi ko sa sarili ko, anong klaseng turil to? Diba, na ganung klase. Kasi kung ganun yung itinuturo ng turil sa, dapat ngayon sa sarili ko is, yung mga ganun, dapat na isasara. Kasi hindi yun tahfidul Quran, hindi yun madrasa o lugar na pinagsasaliksikan ng kaalaman. So, alam naman natin kung gaano kalala ang epekto ng ganyang mga games. Kung titingnan natin yung ganyang mga games, mas malala pa sa shabu. Bakit? Kasi yung mga games na, alam mo, yung mga computer games na binabayaran, okay? Yung mga bata, madalas hindi na sila natutulog dahil dyan. Tapos, kung hinuhulugan, halimbawa, o nagbabayad sila ng internet,
Saan sila kumukuha ng pinambabayad nila sa internet? Pag wala silang nakuhang pangbayad sa internet, panghulog doon sa computer, maghanap sila ng paraan hanggang sa nakaw, hanggang sa makapagnakaw sila. Which is, dito sa Marawi cities, meron nang nangyari na, subhanallah. Tapos yung mga bata, yung mismong computer net cafe, yun mismo yung ninakawan nila. Kasi wala na silang maihulog na barya. So, ang ginawa nila is, nila. Meron pa nga yung mga natututong mandaya kasi na nila na gumawa sila ng peke na piso. Okay? At saka meron naman yung natutunan nila na yung click, yung tunog, yun yung nagpapaano sa computer. So, nagawa nilang mandaya, subhanallah. So, bakit ko sinabing mas malala pa sa Shabu? Kasi maraming mga bata, okay, na natitigil sa pag-aaral o hindi nagiging maayos yung kanilang pag-aaral, pati sa pagmamadrasa nila, subhanallah, dahil dyan. At mayroong mga batang namamatay din dahil dyan. Okay. At ang masama pa doon is open na nakikita sa community yung masamang pinsala, walang aksyon yung mga leader o yung mga barangay, di ba? Wala silang aksyon sa nangyayari, subhanallah. Bata pa lang yung bata, isira na yung kanyang ulo. Umaasa yung kanyang mga magulang na nag-aaral silang mabuti o nagpapangali, subhanallah. So, yan, napakalaga ng disiplina kasi kapag wala kang disiplina sa sarili, halimbawa sa trabaho mo, palagi kang na-late, okay? Darating yung panahon, may inis sa yung boss mo, tatanggalin ka niya sa trabaho. Okay? So, maghahanap ka na naman ulit ng trabaho, pero kung wala kang disiplina, di ba? Pero kung meron kang disiplina sa iyong sarili, Masya Allah, ay magiging maayos at panatag yung iyong landas na tinatahak o karir. Okay? Lalo na sa pananaliksik ng kaalaman. Kasi yung pananaliksik ng kaalaman, lalo na kung nagsasaulo ka ng Quran, kailangan niya ng matinding disiplina. Okay? Yung pag-control sa oras, hindi dapat marami yung bakas, hindi dapat marami yung mga gawain na walang pakinabang kasi hindi ka makakasaulo. Okay? Wala kang may tatasmi. Parang napipilitan ka lang doon sa iyong ginagawa. So, ganyan kahalaga ang disiplina. So, sana bilang isang mga Muslim na naniniwala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, okay, ay kailangan na sikapin natin sa ating mga sarili na maging disiplinado tayo. Okay? At yung pagdarasal ng 5 beses ang araw, nagtuturo yan ng disiplina sa ating mga sarili. Masya Allah. At ano ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billahi thumma istaqim. Nung mayroong nagtanong sa kanya na sahabi tungkol sa paraan ng pagmuslim niya, ay sabihin mo ako ay nananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, thumma istaqim. At pagkatapos ay maging mag-istiqama ka. Ibig sabihin ng mag-istiqama ka is ayusin mo yung iyong pagiging Muslim. So yung tao na hindi maayos ang kanyang pagiging Muslim is hindi siya disiplinado. Yung hindi maayos yung kanyang pagsasala, hindi siya disiplinado. Okay? Pati sa fasting, sa zakah, sa hajj, kailangan ng tao na maging disiplinado siya. So, actually kahit hindi sa ibada, okay? Kahit hindi sa ibada, pati yung mga makamundong bagay natin, kailangan mong maging disiplinado ka. Halimbawa, pati sa pagkain, kailangan maging disiplinado ka. Okay? Yung sa pag-aaral, kailangan mong disiplinado ka. Kung gusto, kailangan mong pumasa, gusto mong pumasa sa board exam, di ba? Magre-review ka. So, ayusin mo yung oras mo. Hindi dapat malaki yung oras mo sa pag-Facebook o paggamit ng social media, pag-cellphone, pag-games. Hindi ka papasa. Nasasayang yung inilalaan mong oras kahit sabihin pa natin na lumuwas ka ng Manila para maghanap ng review center tapos nagsarili ka ng dormitory
Pero ganun pa rin, madalas ka pa rin gumagamit ng online. So, subhanallah, hindi ka papasa. So maraming mga ganyan na paulit-ulit, hindi pumapasa dahil wala silang disiplina sa sarili. Okay? Wala silang disiplina sa kanilang mga sarili. Pati sa pag-aasawa, siyempre, kailangan mo ng disiplina. Kasi kung wala kang disiplina, subhanallah, is magkakaaway kayo ng iyong asawa. Diba? So, ang pinakamalaking punto ko rito, pinakamalaking gusto kong bigyang diin is yung disiplina sa pananaliksik ng kaalaman. Okay? Lalo na yung iyong pakikitungo sa iyong ustad, kailangan mong pakitunguhan ng maayos at maging disiplinado ka sa kanila dahil sila ang iyong pangalawang magulang. At kung minsan meron silang mas mahalagang ginagampanan kaysa sa totoo mong magulang. Kung minsan mas malaki yung naitutulong nila sa iyo kaysa sa totoo mong magulang. Kasi meron yung mga magulang na hindi nila alam yung paraan ng paggabay sa kanilang mga anak. Tapos yung ustad yung ang gumagawa nun para sa kanilang mga magulang. So, hindi ko sinasabing mas mainam ang ustad sa magulang, hindi. Wala akong sinasabing ganoon. Pero merong mga pagkakataon na mas malaki yung ginagampanan. May mga habang nananatili yung bata sa poder ng ustad is doon sa pagkakataon na yun is mas malaki yung responsibilidad at yung papel na ginagampanan ng ustad kaysa dun sa magulang mismo. Okay, tinuturuan ng Quran. Maraming mga magulang na hindi nila natuturuan ng pagbabasa ng Quran yung kanilang mga anak at ustad yung gumagawa nun. Diba? Pagdarasal at mga kaalaman sa Islam, ustad ang karaniwang gumagawa, which is yan ay pangunahing tungkulin ng magulang sa kanyang anak. So, kung titingnan natin, ay sa ganung sitwasyon, mas malaki yung role na ginagampanan ng ustad. Okay. At ang pinakahuli na vitamin D na kailangan nating mga Muslim, okay, ay yung tinatawag natin na halos katulad lang ito ng dalawa, okay, pero inuulit natin para sanay at saka hindi natin makalimutan, okay, yung tinatawag natin na determination. Okay, determination sa wikang Arabic, ang determination ay azima. Yan yung strong niya. Okay, so nagtutulong yung tatlo na yan, yung dedication, discipline, at determination para ang isang Muslim ay maging kapaki-pakinabang yung kanyang gawain. At yung determination, yan din yung magpapatibay at magpapalakas ng pananalig mo kay Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ng sinabi niya sa Quran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. At kung ikaw ay nakapag-intensyon ng matibay o mabuti, ay magtawakkal, manalig ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kanina pala, nakalimutan ko sabihin yung hadith ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kung saan sinabi niya na Inna Allah yuhibbu li ahadikum idha amila amalan an yutqinahu. Katotohanan na ang isa sa inyo ay naibigan ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag meron siyang ginagawa ay kailangan niyang pag-igihan, kailangan niyang pagpursigihan. Hindi lang yung, katulad ng sinabi natin, na ang paggawain ng Muslim ay hindi lang yung, okay na to, okay, o pwede na to, hindi ganun. Basta na lang gumawa, hindi kailangan ay maayos, lalo na sa pagsasala. Hindi pwede yung bara-bara na pagsasala kasi meron yung nagsala na 60 years, nabanggit ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pero walang tinanggap ni isa sa kanyang sala. Dati arim ako sambayan yan. Subhanallah. Anong dahilan? Kasi hindi niya inayos yung kanyang pagsasala. O maaaring pati sa pag-uudo, bagsak ka, waliyadu billah. So, makasaka na sa araw ng paghukom, tinanggap yung mga ibada, pero dahil
hindi mo isinaayos, okay, wala kang disiplina sa sarili, hindi ka nag-aaral ng Islam, sayang yung iyong alin, sayang yung iyong ginawa, subhanallah. At yan ay warning sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At kung gusto nating maibigan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay sikapan natin yung ating ginagawa sa lahat ng aspeto. Okay? Pananaliksik ng kaalaman, pagtitinda, pakikitungo sa kapwa, lalo sa iyong mga magulang, okay, pag-aasawa, okay, sa mga relasyon mo sa mga tao. So yun. So yun nga, yung pinakahuli, yung kanina na sinabi natin na determination, yung strong will, okay, napakahalaga niyan. At dahil dyan sa strong will na yan ay yung sabr ay mananatili sa iyo. Yung mananatili sa iyo at kapag nasa iyo yan, okay, hanggang sa yung kamatayan ay hindi ka maliligaw ng landas. Hindi ka maliligaw ng landas. Merong mga tao na maganda yung kanilang gawain sa simula, okay, sabi natin nandun yung dedication sa simula, tapos nandun yung disiplina, pero dahil wala yung kanilang determination, okay, sa huli ay napapabayaan din nila yung kanilang gawain. Usually sa mga nag-aaral sa Torel, meron yung halimbawa sa umpisa, mashallah, naka-excellent, sa pangalawa, pero sa huli, tinatamad na. Tinatamad na. Kasi bakit? Wala yung azima. Yung azima, strong will. Which is, yung azima na yan is kadikit niyan yung sabr. Hindi maaaring mapaghiwalay ang dalawa na yan. Dahil meron yung okay na to kasi nakaka-excellent na ako. Siguro naman kapag ka-graduate ko, makakuha na ako ng magandang average kahit jig din lang. Okay, yun ay mga waswas ng syaitan. Yung mga ganun. Open na sa kanila na yung hindi nila tinatapos yung kanilang gawain ng mabuti. Okay? So, sa lahat din ng aspeto is mahalaga yan. Yung determination o tinatawag natin na azima. So, siguro hanggang dito na lang. Okay, so pagpasensya nyo na kung medyo mahina ang aking boses. At ako ay inuubo. Okay, bilangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging magaling gumaling agad yung aking sakit. Okay, which is alhamdulillah. Ala kulli hal, ito ay tahur, inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung meron kayong mga katanungan, open po. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Shukran. أيوة. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خيرا.